Hi guys, hello Capricorn, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general reading, weekly tarot reading para sa lahat ng Capricorn. So, comment down below if you're new sa aking channel. And maraming salamat dun sa mga dati kong subscribers na nandito pa rin para supportahan ang ating mga video. So, ito ay weekly tarot reading. But in general, so Capricorn, gamitin mo ang iyong intuition para sa reading natin sa everyday, sa monthly, sa weekly, para hindi ka mag-disappoint. Okay? Okay. Thoughts, dedication. Okay guys. So, number 3, number 16, siguro meron sa inyo dito na Capricorn na may iniisip kayo. If you're married sa ibang bansa, siguro, nakikita natin dito yung possible na divorce, diba? Annulment, separation, parang yun yung iniisip nyo. Yung iba din sa inyo, pwedeng nag-iisip ng kasal, diba? Yung parang nagpaplano para sa pagpapakasal, or pwedeng, meron kayong gustong ihabla, parang gano'n. So, Capricorn, comment down below if you resonated. And if ever mayroon kang kasong, involved ka sa isang kaso, sinasabi sa'yo dito na yung judication, yung judgment ay pabor para sa'yo. So, ibig sabihin, justice will prevail. Okay? And dito sa judication na to, sinasabi na yung result ng pag-uusap na ito, ng hearing na to, ay papabor sa'yo. And it will result recognition, it will result success, and then victory, winnings. Okay? Okay, and if babae ka naman na Capricorn, siguro in a relationship ka, pinag-iisipan ng karelasyon mo kung oras na ba para magpakasal kayo, or pinag-iisipan niya kung ito na ba yung tamang panahon para dyan. Okay? First card natin is reverse na Four of Cups. So, yung reverse na Four of Cups dito, sinasabi na if ever lang meron sa inyo na gustong ibalik yung nakaraan, meron kayong gustong balikan, parang may iniisip kayo like nag-iisip kayo ng mga ex nyo, yung mga dati yung plano, or yung nakaraan nyo. Dito sinasabi na hindi na yan mangyayari. Okay? Walang pagbabalikan na mangyayari, or wala kang babalikan, or walang dapat na balikan. Okay, so Nine of Cups is familial celebration, success, victory, winnings. So nakikita ko sir dito Capricorn na posibleng may upcoming family events, celebration, victorious happenings, events, situation na talagang magdadala sa'yo ng sobrang peaceful na pakiramdam. Seven of Swords, so nakikita ko sir dito na since nasa tamang relasyon ka, or pwedeng nasa tamang desisyon ka ngayon, mag-iingat kayo. Dahil meron ditong, pwede siyang isang Gemini or any zodiac signs na talagang gagambalain niya yung mga plano niyo sa buhay. Para lang siyang temptation. Okay? So, hindrance sa mga plano niyo. Okay, so yung taong ito ay pwedeng magdala sa inyo ng distractions, or pwedeng yung mga plano nyo ay hindi matuloy or masira. So, if in case may plano ka na magpakasal, siguro may dati kang karelasyon sa ngayon, or pwedeng may ex ka, and may kasalukuyan kang relationship sa ngayon, nakikita ko na posibleng yung mga ex nyo ay muling papasok sa eksena, 'di ba? So, yun yung posibleng maging hadlang para sa mga pagpaplano nyo ng current relationship mo, na pwedeng mag-cause ng distractions or pagbagsak ng foundation mo, ng plano mo. But, dito yung Ten of Cups, sinasabi ng birahan na once na napagtagumpayan mo to ng mga issues na to, negativities, mga temptation, makakamit mo yung full package, full pack na blessings, harmony, balance, and makukuha mo yung emotional success, accomplishment, and achievements na makakaramdam ka na satisfied ka sa kung ano man ang meron ka. Okay? Zero the Fool,
yun na nga sinasabi sa'yo dito na sa lahat ng areas sa buhay mo, mapa-love or relationship man yan, kailangan mong maging focus sa kasalukuyan or sa future. So, ibig sabihin, huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Huwag ka nang bumalik, okay? Binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makapagsimula. It's new beginnings, leap of faith. Huwag ka nang babalik doon sa dati mo. Dating trabaho, dating gawe, dating relationship. Kasi, sinasabi ng birahan na yun, pwedeng ma-distract talaga yung mga plano mo, and pwede kang maghirap financially or physically. So, kailangan mong maging matalino. Okay? Simula ngayong linggong ito, maging matalino ka. If in case you need someone na pwede mong makausap, mahingan mo ng tulong, emotional, financial, wag kang matatakot na mag-reach out, especially sa family mo, kasi meron naman ditong 10 of Cups, ibig sabihin, meron naman sa inyo na suportado ng kanilang pamilya. So, if you need someone, if you need help, if you need assistance, protection, physical, mental, and if in case mali yan, lumapit ka sa mga taong talagang makakatulong sa'yo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na dalawa yung posible na magiging result ng mga actions mo. Yun na nga sinasabi sa'yo dito na pag hindi mo naiwasan yung temptation, ang temptation kasi dito is yung mga luma, mga old belief, old habits, old relationship na dadalhin mo pa siya sa ngayon. Heartaches, pain, diba? So, yung iba naman, if in case na pagtagumpayan mo, talagang magiging sobrang peaceful, harmonious yung buhay mo. And, isipin mo, Capricorn, na ngayong taon is Year of the Snake. Okay? Year of the Snake, kailangan hindi sa pakikipagkompetensya. Kung ano yung galaw ng mundo sa ngayon, kailangan nating makipagsabayan. High-tech na ngayon, so, kung halimbawa na gusto mong kumita ng extra, gamitin mo yung pagiging advance ng panahon sa ngayon. Huwag ka nang mag-dwell doon sa past, 'di ba? Yung mga old belief natin kasi mapag-iiwanan ka talaga. Okay? So, sinasabi sa iyo dito na King of Swords and then the World card, 'di ba? So, King of Swords and the World card. Kailangan mong mag-focus talaga para sa fulfillment and achievements ng iyong mga pangarap. And yun nga sabi ko sa iyo kanina, sa mga possible na maging source of prosperity nyo is yung pagtatrabaho sa ibang bansa, diba? Pagiging OFW, yung iba yung pagtatrabaho online, yung maging part-time, yung pag-online, kung may full-time ka, may part-time kang online job, or sinasabi sa'yo dito na kailangan mong mag-focus talaga sa kung ano talaga yung goals mo sa buhay. Okay? So, yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. Maraming salamat and see you again. Bye!